Good day, grade 12 students. Before we formally start our discussion, let us first have a simple prayer. Dear Heavenly Father, thank you for giving us healthy body and sound mind. We thank you for another opportunity to learn. Bless us with wisdom to understand our lessons and the joy to learn with our classmates. Bless also our teachers as they impart to us the value of learning. Keep us safe in your loving kindness. This we ask in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So, bago tayo magsimula, maaari ba muna nating ayusin ang ating upuan, i-arrange ito ng tama, at higit ay kindly check din ang ating mga ilalim kung may mga kalat, papulot muna para tayo ay tutungo na sa ating discussion. Okay, so okay na ang ating mga upuan. Ngayon naman, Miss Secretary, Miss Sai, so ilan ang ating liban ngayong araw? Kompleto ba ang mga estudyante natin for today? Wala naman pong absent ngayong araw, ma'am. Okay, so wala naman palang absent, so very good. So ngayon, magtungo tayo sa balik-aral. So natatandaan po ba natin, class, ang ating diniscuss na karaang araw? Okay, so tama. So ang discussion natin kahapon ay ang 3 branches of government. So ito ay nahati sa 3 branch, which is ang legislative, executive, and judiciary branch. So dito na-define natin ang mga pagkakaiba ng bawat isa and their contributions. So dito, importante malaman kung bakit nga ba hinati ang mga bawat ito. So iyon ay napaliwanag na natin nakaraang talakayan. So ngayon, may niready ako dito isang motivation kung saan jumble word siya. So i-arrange nyo siya. So dito, i-define nyo kung ano ang mga nabuong words dito. Okay. So first, ano ang words na ito? Election po, ma'am. Okay. Correct. So ito ay election. Next. Comelec po, ma'am. Ayan. Tama. Very good. Comelec. Next po. Senator po. Okay. Good. So, senator. Next is anyone? Suffrage po, ma'am. Okay, tama. Suffrage. And lastly, President po. correct. So, president. So, dito, naintindihan na po ba natin kung ano ang magiging discussion natin ngayong araw? So, ngayon, nahuhulaan nyo na ba kung ano magiging lesson natin for today? Okay. So, before that, let us have first muna a simple activity. So, magkakaroon tayo ng mock elections kung saan students will be able to voluntarily join a class president elections. So, each candidate should prepare a short speech outlining their goals and plans for the class. Candidates can create posters, flyers, digital campaigns to promote themselves. After the campaign, we'll conduct a voting process using paper ballots and announce the elected president, class president, and facilitate a transition period for them to assume their responsibilities. So dito, pipili ako ng ilang estudyante kung saan sila yung voluntaryo tatakbo bilang presidente. So ito lamang ay isang activity class. So hindi pa rin mapapalitan yung anyong president. Pero depende kung sasali pa di series president.
So, magre-ready lamang. Depende kung anong gustong gamitin ninyo. So, much better if simple lang since short lang naman to activity. Okay. Then, dito, para is mapakita kung paano nga ba nagkakaroon ng proper elections. Kaya, ito yung napili ko activity para sa ating discussion for today. Okay, so kamusta naman, class? So ngayon ay natapos natin yung activity natin and base sa resulta ng ating mock elections ay si Donna ang pinili niyong bilang presidente. So ngayon hindi yung ating class president ngayon sa classroom ang inyong napili. So 'di ba? Anong next na anong na-feel nyo dito sa ating discussion ay sa ating activity? So, anong na-feel ng bawat isa? So, okay. Class, may tanong ako sa inyo. So, palagay ninyo, ano yung mga karapatan ng Pilipino, ng bawat Pilipino? Anyone? Pagpili po ng leader sa pamamagitan po ng pagboto. Okay, tama. So, ang pagboto. So, mamaya, ating mas ipapa-elaborate pa kung gaano nga ba ka-importante ang election sa bawat mga bansa. So ngayon ay tutungo na tayo sa ating proper discussion kung saan ang topic natin ngayong araw is elections and political parties in the Philippines. So let us first define what is election is. It is the process by which voters in a country that select the official who will exercise the powers of the government for a period fixed by law. So sinasabi dito, ang election raw ay isang karapatan rin ng bawat mga tao, bawat Pilipino na kung saan ito ay ine-exercise sa mga iba't ibang bansa kung saan sila ang pipili ng taong magsisilbing gabay nila para sa ating government. So sila kaya pinaprocess tong election dahil para magkaroon ng fairness sa pagpili ng mga magiging presidente, senators, vice, and other local positions. So dito, ang bawat tao ay magkakaroon lalo ng mas malalim na pag-unawa patungkol sa pagboto. So for the several types of election in the Philippines, meron tayong 6-year term and 3-year term. So first ay ang 6-year term, which is ito yung mga president, vice president, and senators. And 3-year term, which is the House of the Representative, governors, vice governors, members of Sangguniang Panlalawigan, which is ang mga provincial board members, mayors, vice mayors, members of Panglungsod, which is the city or the municipal councilors, barangay officials, and also the SK, Sangguniang Kabataan, or youth councilors. So let us now proceed in two types of election. So let us first, what is a regular election? Miss Honey, kindly read our slide. Regular election is one conducted nationwide or in a certain political subdivisions of the country. This is normally done through balloting. Okay. So, sinasabi dito, ang isang regular na election ay ginaganap siya sa takdang araw kung kailan nga ba talaga ang botohan. So, dito, sa regular election, dito ay pinagbobotohan natin ang Pangulo, Vice President, Senators, and other local positions. Unlike dito sa ating second slide, which is the second type of election, which is the special elections, one conducted to select the official through balloting who shall serve for the unexpired part of the term for which the incumbent has been elected. The vacancy might be due to death, incapacitated, or it's recalled. So dito, nagkakaroon lamang tayo ng special elections kapag kinakailangan lamang. Kapag may
na walang posisyon, or sabi nga dito, it might be due to death. So, if ever, for example, si Mr. President ay namatay, so magkakaroon tayo ng special election para lamang pagbotohan kung sino nga ba ang magiging Pangulo. Or else, pagkabitiw rin sa posisyon. Ganon. Ganon ang special election. So, sino nga ba ang may mga karapatang bumoto? Sino nga ba ang mga tao na involved para bumoto dito sa ating bansa? So, syempre, every Philippine citizen 18 years old or older not disqualified by law can vote. So, dito, syempre, di ba, 18 years old tayo dapat ay botante na. Although may 15 years old, which is yun lamang ay para sa ating mga SK councilors. Sa SK lamang siya applicable, yung 15 years old, pwede na silang bumoto. And then must have resided in the Philippines for at least 1 year in their city or municipality for at least 6 months before the election. So, syempre, kinakailangan na at least 1 year ka na dito bago magkaroon ng election. Pwede ka na rin bumoto. And must be registered in the permanent voter list of their residence or municipality. Syempre, kailangan hindi lamang sinabi mong 18 years old ka, pwede ka nang bumoto. Hindi ganon, class. So, dito, kailangan syempre, kailangan ikaw ay registered voters. Okay? Next, ang mga ang pare pang bumoto ay ang registered AFP, PNP, and government employees can vote for national positions via local absentee voting when temporarily assigned elsewhere on election day. So, ano nga ba kapag sinabing AFP? So, pag sinabing AFP, mga Armed Forces in the Philippines, and also PNP, familiar na tayo dito, Philippine National Police. So, dito, ano nga ba, i-define muna rin natin ano nga ba yung sinasabi ditong local absentee voting. So, pag sinabi kasing local absentee voting, nagbo-vote din ang isang tao in the same day of the election. Pero, ang kailangan lang nilang botohin ay ang mga national position. Sinabi dito na President, Vice Senators, and other party lists. Kasi yung mga AFP and PNP, di ba, ay sila ina-assign sa mga iba pang remote area, which is hindi dun sila mismo naka-assign sa city or saan sila talaga botante. Pero pwede pa rin silang bumoto, but then hindi sila boboto ng local. Kaya mayroon tayong local absentee. So dito, maaari pa rin silang bumoto, which is for example, yung father ko ay police. So, na-assign siya sa malayong lugar. Pero dito siya naka-locate sa Calamba or sa Las Baños. But then, hindi siya makakapunta sa araw ng botohan para bumoto dito. So, doon ay magkakaroon na ng local absentee voting, which is ang kanyang lamang nabobotohin ay ang President, Vice Senators, and party list. Hindi nakasama yung mayors kasi hindi naman siya familiar also dun sa lugar. So, yun ang sinasabi na local absentee. Okay? Klaro po ba, class? Nauunawaan pa po ba? Nakakasabay pa po? Okay, and proceed tayo sa isa pang qualifications kung sino nga ba ang dapat bumoto. Overseas Filipino citizens, 18 years old or older, and not disqualified by law can vote for national positions. Ayun. Gaya rin ng mga OFW, kaya pa rin nilang bumoto sa lugar kung saan sila nag-work. But then, kagaya ng local absentee, sila rin ay national positions lamang ang kanilang mga bobotohin. Okay, next. So, sinong familiar sa COMELEC? Familiar po ba tayo? Yes po, ma'am. Okay. So, ang COMELEC ay
principal role is to enforce all laws and regulations relative to the conduct of Philippine elections. So dito, ang COMELEC ay siyang nangangasiwa sa botohan. So ano nga bang mga functions or mga ginagawa ng COMELEC? So sila ang nag-administering ng elections, sila ang nagpapa-voter registration, sila ang naka-assign dito. Regulating campaigns, so if there's ikaw kung bilang Pilipino gusto mo tumakbo, so pupunta ka dito sa COMELEC, sila yung mag-aasikaso sa'yo. Educating voters, sila rin na nagbibigay ng mga program kung paano nga ba ang pagtamang pagboto, paano nga ba pumili ng tamang tao para dito. So sila, dinedefine din nila yun, part pa rin ng COMELEC. Resolving disputes and certifying election results. Ayan. So, sa kanila manggagaling ang resulta ng pinagbotohan. So, let us proceed the 3 types of parties in the Philippines. So, first is the major parties. So, major parties which typically correspond to traditional and political parties. So, kapag sinabing major parties, sila ay may malaking partido na may malawak na base ng suporta sa buong bansa. Ito ha, sila ay karaniwang may mas malaking pondo at mas maraming kandidato o tumatakbo sa iba't ibang posisyon mula lokal hanggang pambansang antas, which is yung national voting na. And also, kilala sila sa pagkakaroon ng mas maimpluwensya sa politika at pagkakaroon ng kasaysayan at pagkakapanalo sa mga pangunahing posisyon tulad ng pagkapangulo, vice-presidente at mga senador. So sila yung mga parties na malalaki kung saan sila yung kaya sila tinatawag na major parties. Next, the minor parties which rely on the party list system to win congressional seats. So dito naman, sila naman yung mga partido na mas maliit at limitado lang rin ang pondo kumpara mo sa major parties. Karaniwan sila ay limitadong saklaw rin lamang, kaunti lang kanilang kandidato upang lumaban o tumakbo sa halalan. Ang kanilang layunin rin ng minor parties ay magkaroon ng mas madalas na nakatuon para sa pagpresenta ng kanilang particular na interest. It's all about the focus on their advocacy at hindi kagaya ng major parties. And then the last type of the parties in the Philippines, which is the regional parties, which correspond to region-wide or province-wide organization respectively. So dito ay nakabase lamang sila, ang partido lamang nila ay may suporta at operasyon na limitado sa isang particular lamang na rehiyon o lugar sa bansa. So, may mga programa na kadalasan ay naka-angkop lamang sa kanilang lugar, hindi nasa buong Pilipinas. Kung Region 4A, doon lamang iyon, okay? Sila ay madalas na tumatakbo para sa mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, at iba pang lokal na opisyal. Ng kanilang pangunahing layunin ay ang pagpaparepresentan at pagpapalakas ng interes ng kanilang rehiyon sa loob ng pambansa sa ating bansa. So again, the 3 types of parties in the Philippines is the major parties, minor parties, and third is the regional. Again, so sa major, sila yung may malawak na saklaw at may malaking pondo. The minor is mas maliit naman ang kanilang saklaw at mas maliit din ang kanilang pondo at sila ay nakafocus sa mga programa and others advocacy. And lastly, the regional, which is sila lamang ay nakafocus on their specific issue and their region area. Okay. So, these are some popular parties in the Philippines. So, PDP,
laban. Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Pangalawa ay Liberal Party, Partido Liberal ng Pilipinas. At ang panghuli ay Nationalista Party. So first, define the PDP laban, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. So ano nga ba mga contribution ng itong party list na to? Sila ang key player in the administrations of former President Rodrigo Duterte, advocate for federalism and significant infrastructure projects under the Build program, and focus on anti-drug campaigns and law enforcement reforms. So dito, naging familiar naman tayo since recently lamang naman na napalitan ng ating presidente. So kilala ang Build program. So for me, malaki rin naman ang naitulong nito dahil sa Build program, nagkaroon rin tayo ng economic growth, job creation kasi nagkaroon ng mga other work sa mga Pilipino, connectivity and transportation which is naayos din na ating mga daan. Kaya sabi nga Build program siya. So enhance the quality of life and magkaroon din ng regional development and disaster resilience. So dito, kilala naman natin si former President Duterte bilang anti-drug programs din. So, di ba? Ayun. So, ilan lamang yan sa mga nagawang kontribusyon ng ating ng itong party list na to, ang PDP laban. Okay. Next, the Liberal Party. So, sa Liberal Party naman, the contributions are prominent during the presidency of Benigno Noynoy Aquino. So, dito, known din siya for promoting good governance and transparency and economic growth through daang matuwid. Ayan. So, naaalala pa po ba? Sino pa po ba nakakaalala dyan? Ayan. So, dito sa daang matuwid policy, doon kilala ang Liberal Party and recently active in pushing for human rights, rule of law and social justice. Ayan, napakabigat naman nitong kanilang contribution, di ba? Sila yung nagpupush ng human rights, rule of law and social justice na talagang importante sa ating bansa. So, mula sa daang matuwid, ang natutulong nito, itong party na to ay magkaroon ng anti-corruption, sabi nga, good governance. So, dito magkakaroon talaga ng transparency, kaya pinromote din itong party na to ng daang matuwid. So, and also, alam nyo ba na sa term ni Noynoy Aquino, nagkaroon ng 4Ps. So, sinong mga 4P student dito? Ayan, taas ng kamay. Ayan. So, dito, ayun, nagkakaroon ng mga SAM programs for 4Ps kung saan tinutulungan din ng mga ating government, ang mga Pilipino na kung saan hindi kaya nilang pag-aralin or dahil nga sa kahirapan rin, kaya nagkaroon din ng ganitong programa na kung saan ay hindi ko rin sure kung monthly ba, basta ay nagpo-provide ng government. So ngayon nga 'di ba high-tech na, sa ATM na lang hindi na pipila, ayan. Ganon ka suportado which is ongoing pa rin naman tong 4Ps. Skyway system, ayan. Sino nakadaan na dito sa Skyway? Ayan. So, dito pala, during the daang matuwid or from Noynoy Aquino, pinatayo ang Skyway. So, ito ay napakahabang daan na kung saan ginawa ito nung kanyang termino, and also the DRRM, ayun naman yung Disaster Risk Reduction Management, kabilang yan sa Liberal Party. And lastly, ang pinaka talaga nila is peace and security. Ayan. Ayan ang mga some objectives of Liberal Party in daang matuwid policy. And lastly, the Nationalista Party. So dito, ang contribution ng ating party na ito, one of the oldest political parties in the Philippines, influential in various administrations, advocate for economic reforms, infrastructure, development, and agricultural modernization. Recently focused on sustainability and environmental issues aligning with the global climate action
initiatives. So, sa nationalista, nabanggit dito na magkaroon ng mga infrastructure development. So, yung kanina is ang Skyway. Dito naman, since all these political parties na to, dito ang focus, ang napatayo nila ay yung NLEX and SLEX. Ayan, siguro naman nakadaan na tayo dito. So, dito sa SLEX, south yan. Then sa NLEX is north. So, yung mga expressway. So, dito sa term din nila, may tinatawag tayo dito Masagana 99 or RIN resolution. So, kasi in this era or term, they are mas focusing on green sustainability program, which is about food, about farming. Siyempre, ang focus kasi natin dito before is, which is ongoing pa rin naman siya ngayon since popular pa rin naman itong party na to. But then, since all this political party na nga siya, ito yung mga program na patuloy pa rin naman, which is to increase rice production. Ayan. Ayun yung focus nitong nationalista program. And also, educational reforms, which is tayo bilang Pilipino, karapatan din naman natin makapag-aral. Kaya, ayan. So, dito sa educational reforms, pinag-aaralan kung paano nga ba ang mga bawat estudyante ay makakapag-aral. Kasi 'di ba, may mga remote areas kung saan nahirap ang bawat estudyante. So dito sa tulong ng nationalista party, sila gumagawa ng paraan para maging sila gumagawa ng way kung paano nga ba ang mga estudyante ay lubusang makapag-aral ng maayos, makapasok sa school nang hindi ganong kapagod. Kasi 'di ba alam naman natin, lalo na sa mga probinsya, na ang mga estudyante ay kailangan pa tumawid ng ilog, tumawid ng tulay o saan man yan para lang makapag-aral. So sila, ang focus nila ay magkaroon ng pagbabago para mas mapagaan ang pag-aaral ng mga bawat estudyante. Ayan. So, let's now proceed for the functions of political parties. So, ayan. So, ang unang function is representation. So, ang mga partido o political ay kumakatawan sa iba't ibang interes, opinyon at sektor ng lipunan na binibigyan ng boses ang mga mamamayan ng proseso ng pamahalaan. Ayan. So, hindi lamang basta naging party kayo yung nagsisilbing boses ng mga bawat mamamayan. Kayo yung kanilang suporta para matupad ang kanilang mithiin, kanilang mga pangarap. Kaya nga kayo itinalaga dyan dahil tiwala sa inyo ang tao. Pagbuo, ito yung elite formation and recruitment. Ang mga partido ay naghahanda ng recruit ng mga individual na maging mga pinuno, opisyal ng gobyerno na siguro na ang mga kwalipikado ay karapat-dapat na kandidato para sa mga isang posisyon. Ayan, hindi lamang tayo boboto, okay class? Dapat sinecheck din natin if qualified ba talaga ang isang taong yon or ang isang party list. So, syempre, goal formulation. Ang mga partido, politikal, ay nagde-develop at nagtataguyod ng mga konkretong plano, concrete plans, class, at patakaran ng kanilang isusulong kapag sila ay nasa kanila ng kapangyarihan. So, hindi lamang napangkuan tayo, alam na natin yan, di ba? Kailangan talaga ang ating bobotohin din, since ayun naman talaga ang function nila. Dapat meron silang plano sa atin, since pinagkatiwalaan rin naman natin silang botohin. Ayan. Interest, articulation, and aggregation. So, ito yung pagpapahayag at pagsama-sama ng mga interest ng mga tao. So, para maisaayos at ipinapahayag ng mga bawat partido at ang kanilang iba't iba pang interes sa kanilang mga kasapi at mga nasasakupan, at pinagsama-sama ito upang makabuo at makaugnay ng plataforma at programa. Ayan, hindi lang basta sila nakaisip na ganito programa natin. Hindi ganon, class. So, sabi nga dito, pinagsama-sama. So, pinag-aaralan rin ng ating mga party. So, ayan. So, socialization and mobilization, pagpapakilala at pagpapakilos
So dito, pinapaalam ng mga bawat partido o politikal ang mga mamamayan tungkol sa mga issues sa lipunan at politika. Ito ay upang mahikayat silang makilahok sa mga aktibidad na pampolitika tulad ng halalan at mga rally. So ayan class, alam naman natin, lalo na sa Liberal Party, ma-rally talaga sila kasi iba yung kanilang pinaglalaban. So ayan, dito, ayan ang mga function ng mga party para ipaglaban kung ano nga ba talaga ang dapat. Diba, minsan nga umaabot pa sa Kongreso kung saan pinag-uusapan kung ano nga ba dapat. Kami, katulad na bilang isang guro, diba, may mga karapatan din kami na dinadaan din upang maisabatas rin. Ayan, ganun yon class. Hindi lamang masabi talaga na sila ay may ginagawa bilang isang political parties. And lastly, organization of the government. Siyempre, tinutulungan tayo ng mga partido na ito upang sa pagbuo at pagsaayos ng mga sangay ng pamahalaan. Kabilang ang pagbuo ng koalisasyon at mga pag-i-endorse sa mga opisyal para sa iba't ibang posisyon ng gobyerno. So, ayun, siyempre, importante talaga ang organization of the government. So, sila nakakatulong nito para mas maunawaan rin natin since ang mga parties ay hindi lamang, di ba, isa yan silang miyembro, so marami sila. So, dito ay napag-aaralan. Sila yung nagbibigay sa atin ng kaalaman para rin sa ating government. Okay? So, ayan. Ngayon naman, ay dadako na tayo, yan, sa group activity. So, divide the class into 2 groups, which is each group will choose one person who will give an explanation and why they choose these specific parties. So, dito, class, hahatiin ko kayo ngayon sa 2 grupo na kung saan ang bawat grupo ay pipili lamang ng kanilang leader o kanilang paglalaban na kung saan pipili kayo sa 3 nabanggit na party list. So dito, pipili kayo kung PDP laban, Nationalista, and also the Liberal Party. Ayan. So ngayon, hatiin ko na kayo. Okay. Ayan. So before, let us first, ano muna ang ating criteria. So, content, 40%, delivery, 20%, cooperation, 20%, 10% organization, and lastly, the time management, which is the total of 100%. So, class, remind ko lang kayo na pabigay muna sa akin ng inyong napiling party list. Okay, so for group 1, ang napili nyo ay Liberal. Ayan, Liberal Party. And yung pangalawa ay ang Nationalista Party. So, okay, group 1 and group 2. So, bago tayo magsimula, isang paalala lamang, ang bawat estudyante ay ang bawat magsasalita ay bibigyan lamang muna para sa unang round, bibigyan lamang muna ng 1 minuto para ipaliwanag kung bakit nga ba ayun ang napili nilang party list. And then, after that, after din magsalita ng group 2 na 1 minute, bibigyan naman ulit ng 30 seconds para ipaliwanag ang kanilang side. At ito ay pagbabatihan na. At ganun rin sa group 2 at sa pangatlong round ay bibigyan lamang ng 15 seconds para tapusin at ipaglaban ang kanilang napiling party list. Okay. So, nauunawaan po. Okay. So, ngayon, class, mag-usap-usap muna kayo kung paano ang gagawin nyo, kung paano sasabihin nyo. Para mag-gradean ko rin kayo dito sa cooperation. Okay. You may now proceed and go to your group mates. So, dito ang group 1, then dito naman sa kabila ang group 2. Ayan.
Grabe, napahanga niyo ako sa mga ginawa niyo, sa mga sinabi niyo. Napakalalalim na kung saan mukha talagang naunawaan niyo ang ating discussion. Ano, class? Dahil ang bawat isa ay nakitaan ko kung paano nila dinefend ang kanilang bawat sarili. So, sa sa Nationalist Party and also the Liberal. So, nakakatuwa na kung saan ang bawat isa sa inyo ay may nagkaroon na rin ng mas malalim na pagkaunawa. And natutuwa ako para sa inyo dahil naunawaan nyo rin ang ating discussion. Ayan, kamusta naman ang lahat? Kaya pa, class? Ngayon ay magkakaroon tayo ng simple assessment. So, ito ay ipi-fill nyo yung grid na kung saan ano nga ba ang pros and cons of having a political parties. So, kopyahin na lang itong naka-flash sa ating screen. Ayan. So, dito ay sasubmit nyo rin ito today. So, bibigyan ko lamang kayo ng mga ilang minuto para ilagay. Hindi naman ganun kalalim or depende sa inyo. Basta, naibigay nyo yung pagkakaunawa nyo. So, ayan. If may tanong, lapit lang kay ma'am. Okay, class. Tapos na po ang lahat. Okay, then pass na po natin yung mga papel. Ayan. So, okay. Thank you. And now, proceed naman tayo sa ating assignment. So, nakikita po ba ang ating assignment? Ayan. So, sabi dito, what does this picture tell you? Make a short explanation about the picture given in 1/2 crosswise. So, eto class, may sinasabi dito na talamak ang vote buying sa nakaraang eleksyon. Ayan. Anong masasabi nyo dito sa litrato? Ayan ay, bigyan nyo ng maiksing paliwanag sa inyong 1/2 crosswise paper. Ito ay kukuhain ko, class, before tayo magklase next meeting. Okay. Questions? May questions pa po? Okay. Wala po. So, kung wala, maaari ko po bang tawagin si Rev para magkaroon lamang ng key takeaways or reflections on what's happening today, our discussion. Anong mga naunawaan mo? Bakit ganon? Kung paano mo, bibigyan mo lang ako ng simple key takeaways. Natutunan ko po, ma'am, na napakahalaga po talaga pala ng pagboto at ang pagpili po ng maayos na party list po. Ayan. So, magaling na naunawaan rin ng bawat isa. Na naintindihan nyo rin talaga na ang pagboboto ay malaking parte natin bilang isang Pilipino o bilang isang mamamayan dahil, di ba, sinabi nga ito ay ating karapatan. So, mas magaling na at naunawaan ng bawat isa. So, thank you, Rev, sa iyong binigay na explanation. So, yun lamang, class. Thank you for listening. And also, see you on our next meeting. So, class dismissed. Mag-ingat pag-uwi, ha?